Welcome to Love Lines. Pinagagaling dito ang pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay, pagpapahalaga. Gusto niyang makasama ang kanyang mga anak. Nakakita na ba kayo ng inahin na may dalang mga sisi kapag umuulan at wala siya masisilungan? Ang lahat ng kanyang sisi ay talagang ipo-cover niya, ilalagay niya sa loob at siya na ay expose sa ulan. So, ganun din ang Diyos. Ganun ang kanyang pag-ibig sa atin. Talagang niyayakap niya tayo at ibabalog sa kanyang pag-ibig. Kaya nga sa pangalawang pagbasa, ang salita ay nagiging tao. Nagkaroon ng flesh. Mayroon ng karne, incarnate. Mayroon laman. Kasi nga kung ang pag-ibig walang gawa, kung ang pananampalataya ay walang pag-ibig sa gawa, ito'y patay, hindi totoo. Kaya yung sinabi ni God na mahal ko kayo, iniibig ko kayo, pinatunayan niya sa pamagitan ng pagpapadala sa kanyang anak. Ipinadala niya ang kanyang anak para ano? Para iligtas ang lahat. So, ganun din sa buhay sana natin. Kung mahal natin, ingatan natin. Kung mahal natin, huwag nating pababayaan. Kung mahal natin, huwag nating saktan. At kung mahal mo, yakapin mo, at alagaan mo. Yun po ang pag-ibig. Amen? Sa Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, nilikha ang lahat sa pamamagitan niya. Pero ang pinaka-espesyal na nalikha niya ay tayo. Dahil tayo lang ang nakareceive ng divine life direct from Him using His nostril. Tayo lang. Kaya nga kahit yung isa niya anak, hindi niya ipinagkakit sa atin dahil mahalaga tayo. Amen? Ang tanong, binigyan ba natin ng pagpapahalaga? Nasaan tayo ang Diyos na isinilang? Nasaan lang? Sinilang siya kagabi, nasaan na si Kristo? Nasa langit na. Kumain pa sa kapitbahay. Nasa puso natin, mga kapatid, because the home of Christ is the garden of a human heart. Nasa puso natin. Ngayon, ang tanong, ang dami nating hinanda, bahay, decoration, mga pagkain, ang kanyang higaan, ang kanyang tirahan, malinis ba at handa rin? Mayroon ba daw electric fan? Para kung punta mo siya matulog o aircon? Hindi. Pero sabi kayo seryoso, ito kayo pawaratan ngayon. Gusto ko maligaya tayo kasi basko eh. Diba? Kaya lang, nakita ko yung mga ninyo, hindi ko kayo kapatingin ng Merry Christmas. Christmas na, ano lang Merry? Ano ba ang kulang? Bakit hindi kayo masaya? Ano ba ang kulang? Parang hindi kayo complete maligaya? Ano kaya ang kulang ng ano mayroon kayo? Para maligaya kayo at makita ng tunay na kaligayahan. Sana makita kayo, nakita ko kanina umaga at bawat mas namin sa Nala Hospital. Isang victim ng kito na putol na ang mga braso, dalawa. Putol na rin ang dalawang legs. At wala nang ipin, dalawa na lang yata. At mayroon pang damage dito sa mukha. Tingnan niyo sana siya, hindi ko kasi na-live eh. Kapag kumanta ng papuri, di ba, damang-dama na ang kaligayahan kahit wala na siya mga paka at gamay. At hindi na siya nakakalakad at nakakahawa. Pero the mere fact kung paano niya kinanta ang papuri, ay nandoon yung enthusiasm, nandoon yung puso, nandoon yung ligaya.
Kasi dati insecure ako sa kahit ko eh. Bakit ganito ako? Gusto ko maging boxer, gusto ko magiging artista, gusto ko magiging player ng basketball. Pero hindi maganap lahat dahil sa height ko, kulang. Pag makakita ko dati na may natatangos na ito, naiipit din ako. Tangos na dito nila. Pero bakit nawala yung lahat ng insecurity ko nung makita ko si Dagol? Si Dagol ang ligat, ang saya-saya niya tapos ang liit niya. Isamantala ako 2 times pa ang laki ko compare kay Dagol. So nothing na pwede kang magiging malungkot. No chance at no reason na para ka sana malungkot. Kasi nga kung anong kulang sa iyo, mas maraming kulang sa iba. Dahil kung walang regalo, hindi ka agad kumplito ang Pasko. Ganun ba yun? Dahil kung walang bonus sa work, sa company, hindi ka agad kumplito ang Pasko, masama ka ng loob. Mga ano lang po yan, mga science. But the primary, the main at the same time, the core of the source of happiness is no other than the baby Jesus, the gift of God. At sana yun ang makita natin na sobrang pinakamahalaga. Dahil kapag yun ang makita mo na kahalagahan, wala ka na nahanapin pa. At kagaya ng victim ng leprosy, yun ang kanyang nadama. Kung tayo kaya ang magkaroon ng ganun, hindi tayo mag-isip na tumalo na lang sa ilog, tumalo na lang sa dagat, magpalagay ng bakal sa liig, at bato, para hindi na lumutang at matapos na ang lahat. Kunti nga lang yung problema nyo, hindi na kayo masaya, malungkot agad kayo. Subukan nyo makita yun. Tingnan natin kung hindi ba lalakas ang loob nyo. At last, mayroon na pa tayo ng Kristo na dumating. So the message of the gospel na, especially in the first part, is all about encouraging to every one of us because of the primary love of God to us. Yun ang primary. Kaya nga nagkakaroon ng flesh ang God dahil nga gusto niya maramdaman natin. Pero ba sabi sa atin na masarap ang ice cream pero hindi mo pa natikman? Saan ka mo masasabi na walang masarap ang ice cream kung natikman mo na ito, na-experience mo na? Kaya tanungin natin sarili, na-experience ko na ba talaga si Christ para masabi kong maligaya ako? Kasi kung hindi pa, ang dami mo pang kulang at ang dami mo pang hahanapin at ang dami mong pang mga if at sana. Ang dami. Pero kapag matagpuan mo na siya, mabuting tumakutan ng mayroon ka at magiging masaya ka kung anong mayroon ka sa buhay. Amen? Masyado kayo siya dito. O sino ang nag-lips to lips kagabi ng mag-asawa? Stay together as a couple. I never regret that you are my love and you are my wife. Ganun, sino nasabihan ng kanyang asawa kagabi? Ay, sayang. Meron. May nagtaas na kamay sa iyo. Nasabihan ka, ma'am? Ay, sama all. Dapat doon mo ipakundang kagabi ang iyong emotion of love doon sa mahal mo. At yun din sana ang right moment na sabihin mo sa mahal mo, mahal, I am not perfect. Alam ko marami akong pagkukulang sa iyo. Sorry sa mga other side. Pero alam ko talaga, hanggang ngayon, sobrang saya ko. Kahit wala ka akong pera, basta nandiyan ka lang sa tabi ko. Kung gusto ko, may nasabihan na naman. Wala rin. Sayang. Yun yung mga magic word na maalis ng tungkol at sakit sa puso ng iyong mahal. Tapos kagabi pa ako mag-12, at especially nung pumatok ng 12, inangat mo yung asawa mo. Buhatin ka. Tapos kung magalit, bitawan mo na. Naglag yan. Kaya talaga siya ang seryoso. Nagkapin mo lang, iangat
nagsagot mismo. Sa sobrang tuwa mo sa tinanggap niya yung pag-offer ng pagmamahal mo ay bigla mo siya nabuhat at pinasalamatan. Ngayon, for how many years na nagsama kayo, hindi mo na siya nabuhat. Dapat kalabi na buhat mo. At tapos, kung tumabayan at pabigat na sa pagbuhat mo, sabihin mo agad, ito ang produkto ng pag-ibig ko. Kasi kung payat yan, ay sayang. Hindi mo siya pinakain ng maayos. Pinagkatiwala siya ni Lord sa iyo. Kaya matabayan pagbuhat mo, sabihin mo agad, bago ka na mahal. Noon, maglaan ka na, ngayon ang bigat mo na. Pero hindi ako magbago at masaya ako kahit ang taba-taba mo na. Dahil ang minahal ko ikaw, hindi ang iyong katawan. Di ba? Pero kung sabihan ng ganyan, uy, sayang naman. Kasi nasabi na message, sabihin part of the gospel, that because of God's love, He will give everything to us. That's why He took all the initiative for us. He always prayed for our happiness. And He always desired for our salvation. Yun yung kanigayahan. Na ang mahal mo, laging isipin ang kanyang kapakanan. Ang mahal mo, laging isipin ang kanyang kanigayahan. At dahil mahal mo yan, laging mong isipin kung ano ang magpapasaya sa kanya. Ginawa niyo ba yun? Yun lang. Sino ba mag-asawa nito ngayon magkataging? Siyempre, Kuya Sensa sa kanya Ate Maribel. Sino ba mag-asawa din ang magkataging? May meron pa pala. Basta dito nagawa ko si Maria sa kulay ng t-shirt. Unahin natin terapakan muna si Kuya Sensa sa kanya Ate Maribel. Pagkakaroon ko yung pangalan. Ganda ko siya pero seryoso. Sino ba ngayon mag-asawa na magkatabi? Wala na. Ayun, nakapula rin. Ikaw yung budanis natin. Ikaw ba yung kuya? Ikaw nga. Sana all. Sino bang iba? Yung mga asawa na nakatabi nyo yung husband nyo, next time. Pero mas maganda talaga ito kasi parehas sa t-shirt eh. Nag-isip talaga sila ng t-shirt eh. Ano ba muli yung pangako mo sa kanya kagabi? Na ikaw kahit di kayo lumaki, walang problema dahil mahal pa rin kita. Kaya mga kapatid, ang sarap ng last part ng gospel na expectation din in return sa lahat ng love na binigay sa atin ni God. Ito yung inaasahan niya sa atin na sa lahat-lahat na ibinigay niya sa atin ng pag-ibig, pagpapahalaga, He expects also a lot from us. Una, yung puso natin na pasalamatan siya. Pangalawa, yung puso natin na isipin din at pangarapin ang pangarap niya. At pangatlo, paano iparamdam, paano i-express itong pag-ibig na ipinahagi niya sa akin. Marunong ba tayo sa tatlong ito? Ako'y naniniwala na mababait kayo at kaya niyo yun. So, itong last part na lang muna, yung paano talaga i-express ang pag-ibig. Yung concrete action ng words. Nga, one word na asawa, ano ang masasabi niyo? Yung may asawa. Hindi ko alam yun kasi wala na ang asawa. Ako kagabi, kung ako ang tanongin niyo, paano ko i-express yung tunay na pag-ibig? Natapos yung mass ko sa San Isidro Labrador, nakaalis ako ng 11:30. Ang daming invitation, Father, pwede ba dito ka na lang sa amin mag-Pasko? Ang dami ko. Kaya lang, ang parents ko hindi nagsabi, anak, dito ka. But I know within their heart that they will expect me. They expect me to go home. They expect me to be with them in Christmas Day. They expect me to value them. Yung pahalagahan sila. Kasi matanda na sila eh. At makaramdam sila ng rejection. Nasa important day, ay walang pa kanilang anak. Habang nakaupo ako doon, nag-iisip ako kung sa bahay ako, spaghetti lang at saka ano ang niluto doon, ano. Kung sa nag-invite, ito kami litson at saka crispy pata. So nagbalance-balance ako kagabi. Kaya muntik na ako mahuli ng alis sa simbahan. But finally, I chose to be with my mother and my father.
pinili ko na makasama sila at ay mga kapatid. Tingnan mo, kagabi ang mama at papa ko hindi masaya dahil sa handa. Kung hindi, nandoon kami mga anak niya. Pagdating ko, nakita ko agad yung ngiti ni papa. Kahit may sakit, pero yung ngiti na nakita ka at nakasama ka, yun ang pinakamasarap. At biglang nawala ang lahat ng pagod ko. Na kahit wala pa akong tulog, mula madaling araw hanggang gabi, natapos ako 11:30. Try to imagine it every day. Halos gano'n ang schedule ko. Kahit makaintip sana ng 30 minutes, dahil may magpapabless ng patay, may magpapahanoy. Ibinigay ko pa rin yung time na pwede ko na lang sana i-relax. Pero tignan mo, wala naman nangyari sa akin. Muntik akong inubo. Pero nawala naman din. May buntik lang na natira. Kaya ginaganon ko yun kasi para may bumabara. Pero ito yung epekto sa akin ng yung injection dati, vaccination. Ito yung nangyari. Para every time mag-celebrate ako ng mass, wala na, may bumabara. Pero pag magmaritis ako, wala naman. Pag magmaritis ako, may kausap ako, wala. Pero pag mag-celebrate ako ng mass, may babara. Ganon talaga. So ngayon mga kapatid, pinakita ko sa inyo ang aking side na mas pinili ko bigyan ng honor ang mama at papa ko kagabi. At nung nakita ko ang kanilang tuwag na nakita ako, ay enough na sa akin para lumigaya. Kung doon ako sa mga nag-invite, baka may tigang lupa ko, may dalawa akong crispy pata. Gusto na gusto ba ako, baka nagkabidyogi pa ako. Ang problema, baka wala ang busis ko ngayon. Pero yung na-share mo sa mama at papa mo, yung nais nila, na ibigay mo, na simple moment lang na makasama ka nila, and it gives something special that their heart jump for joy. Ang kanilang puso tumalon sa tuwa. At yun yung moment na nabibigay ko sa kanilang kaligayahan ng Pasko ng pagkasilang ni Kristo. Kayo kaya, ano ang nagawa niyo? Kanina yung umpisahan ko sa inyong mga mahal. Nasabihan nyo, nasa difficulties time na pinagdaanan nyo kasi normal po yun sa mag-asawa na may ups and downs. May kunting tapukan, may kunting bakayan. Pero yun na yung moment kagabi at saka this coming New Year, ang chance nyo na mayakap nyo siya at masabi nyo yung pasasalamat na siya ang regalo ng Diyos sa iyo. Napasalamatan mo siya dahil siya ang nagbigay sa iyo ng ligaya until now. Amen? Pasensya na kayo, napahaba na naman yung bumibig kasi nga, ang sarap sa pakiramdam. So kaya hindi ka siya panapamadali, wala akong next eh. Ang next ko mamaya pang hapon. Alas 5 pa dito ulit, 5:15. So, umuwi po kayo na puno ng kagalakan dahil si Kristo ang nakita ng mayroon tayong buhay. Yun po ang una natin isipin na ang tunay na kaligayahan ay ang pagtanggap ng regalo ng Diyos ng kaligtasan ng kanyang anak. Pangalawa, ang mga regalo na ibinigay niya sa atin, ang ating pamilya, ang inyong mga mahal. Ako naman ang pagiging pare ang ibinigay niya sa aking regalo. Sa inyo ang regalo ay nayayakap mo, nakahalikan nyo, nabubuhat nyo, at pwede nyo rin itago. Ano naman yung ibig sabihin ng gusto kong ibuhatin mo? Para maramdaman nyo na may kasama kayo. Na para maramdaman nyo, dito po yung meaningan na bakit pinabuhat ko sa inyo. Hindi na lang akong paliwanag, alam nyo na yun, tatalino ninyo eh. Buhatin nyo yan, baka nakalimutan nyo kasi naasawa nyo yan. Buhatin nyo, baka nakalimutan nyo may asawa kayo. Yun po yung other side. Buhatin nyo yung asawa nyo. I give you the assurance, pag buhatin nyo yung asawa nyo na masaya kayo, at pagbuhat nyo ay may pagmamahal, maramdaman niya muli ang kanyang value. Maramdaman niya muli ang kanyang kahalagahan galing sa iyo. At lalo na after mo siya buhatin, i-kiss mo siya agad, takpan mo yung ilong. 10 minutes, tignan natin kung hindi ka ba niya sampalin. Siyempre, hindi ka makahintay, hirap nun. So, basayahin niyo po ang inyong mahal sa buhay.
kung siya ang regalo ng God sa iyo, at siya ang tunay na nagpapaligaya sa iyo, paligayahin mo rin siya. Kaya paramdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.